Sa mga sandaling ito, ating pag-aaralan yung Hebrew chapter 10 verse 23 at mag-i-exhort tayo ng kapiraso upang tayo ay mapalakas ng salita ng Diyos, Panginoon. Hebrew chapter 10 verse 23 speaks about, at sabi dito sa New Living Translation, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. Yung word na hold tightly, nakalagay dyan, ay napakaganda. Tightly, wala po tayong dapat, kumbaga firmly, tightly, at atin daw pong ating panghawakan ng walang pagdududa, walang pagbabago, unwavering or without wavering, doon sa ating pag-asa na ating pinaninindigan, na ating ina-affirm, na ating pinoprofess, na ating pinangangalandakan o ating pinagsisigawan. Yung hope na ito ay may kinalaman kay Jesus Christ, may kinalaman sa promises, may kinalaman doon sa sinasabing salvation natin. Future salvation is our hope, and yung blessing in Christ is our hope, and all the promises through Christ, through Abraham, through Christ is our hope. Including yung physical blessing natin is our hope na matatagpuan kay Jesus Christ pa rin. At yung yung daily needs natin, yung daily bread natin through Christ is our hope as well. Sapagkat nung tayo'y tumanggap ng kaligtasan, wala naman tayong maipagmamalaki sa ating Panginoon. Wala naman tayong maasahang iba. Kundi ang sabi niya, umasa tayo sa Diyos. At lumapit tayo sa Diyos, magtiwala tayo sa Diyos. At dahil doon, wala tayong nakikita, hindi na natin kailangan makita kasi ang ating pag-asa ay nabubuhay. Kung nakikita mo na, hindi yun pag-asa. Pero kung hindi mo nakikita, umaasa ka. So asahan mo physical provision or and spiritual provision, and physical na provision is matatagpuan kay Jesus Christ. At yan ay bagay na himala na hindi natin yan magagawa ng paraan. Si Lord lang makagawa niyan, at dahil doon ay yan ay secured. At dahil doon sabi naman ay hold tightly, huwag mong bibitawan, dahil ang diablong ito na kalaban ng ating soul ay mahilig siya na tayo ay itumba, mahilig siya na tayo ibanggain at sikuhin, nang sa ganun mabitawan natin yung ating pag-asa. So something na kapag holding tightly, it means na don't hold it loosely or tightly. Doon tayo sa tightly na kung saan ay paghawakan natin ng matibay, hindi yung parang hawak-hawakan lang na parang hindi naman nakahawak talaga, parang loose nga siya. Kaya iyon ang iibig sabihin. Dahil doon, mayroon ka bang hope? Ang tanong ngayon ay mayroon ka bang hope? Nilagay mo na ba kay Lord? At ano ba yung mga inaasahan mo sa harapan ng Diyos? Pinakamagandang asahan natin kuminsan ay kaligtasan ng ating sambahayan. Umaasa tayo dyan. Diba? Huwag natin yan bibitawan kahit hindi pa nangyayari, kahit hindi pa dumarating, kahit may mga nakikita tayo. Huwag tayong mag-focus sa nakikita ng ating mga mata. Mag-focus tayo doon sa magagawa ng ating Panginoon dahil may pangako ang Diyos. Ang sabi doon ay, for God can be trusted to keep His promises. At kaya nga importante na malaman natin ano ba talaga yung mga promises ng Lord. Kaya napakaganda yan. Mayroon tayong high priest. Pinag-aaralan natin itong Hebrew na ito at lumaktaw tayo ng kaunti. Hindi dahil sa nagbabalik na tayo dito, kundi akin lamang itong gagamitin dahil mayroon ditong importante na ito ay may patungkol dun sa ating physical na fellowship at saka spiritual fellowship natin. Today is Friday. Mayroon tayong paunang pagkakaroon ng fellowship dito sa local church natin sa LOT in London, na kung saan ay sama-sama tayo sa ating gagampanan ay ating fellowship mamayang alas 7 ng gabi. So kung nakikinig kayo sa ibang mga lugar, ibang bansa at marilito kayo sa time, time ang pinag-uusapan nito, time dito sa UK. Kaya yan ang aming Mayroon kasi kaming gagawing fellowship online na for the first time na magkikita-kita yung ating mga kapatiran. Gagamit tayo ng software nang sa ganun ay magkita-kita ang bawat isa. Dahil dito ay ini-encourage, ito'y pag-i-encourage ngayon. So let's move on ngayon dahil maiksi lang itong topic na to. At sabi dito, His promises can be trusted. In verse 24 of chapter 10 of Hebrew, ang nakalagay dito, let us think
of ways to motivate one another to acts of love and good works. Think of ways. Kaya hindi tayo nananatili, hindi tayo tumitigil. Mag-iisip daw tayo. Tayo yung laging creative tayo. Na alin? Bakit tayo mag-iisip? Bakit tayo magiging creative? Bakit tayo gagawa ng paraan? Bakit natin paplanuhin? Isip it. Think of ways. Pamamaraan. And ang word na kasunod ay yung nakalagay dyan na to motivate one another. To spur. Spur or spur? Tama ba yung spelling ko doon? Spur. Tama siguro yun. Okay. Pero ito na lang, motivate na lang. Kasi nabasa ko rin yung another translation niyan, ano? Pero mayroon pa yan iba pang translation na mapapansin natin. Tingnan natin ha. Consider how many, to spur one another. Pero mahirap intindihin yung spur na yun. Hindi ko na paghandaan yan. Balik na lang tayo dito sa ating tinatalakay, yung sinasabing ways to motivate. So, yun ang katumbas ng spur, motivate. Okay? Motivate. Pag sinabing motivate ay, ibig sabihin ay, mayroon akong kinuha dyan na meaning. Tingnan natin na. That is, another term kasi dyan is stirring one another. And that is to cause excitement or strong emotion. To cause excitement. Na ibig sabihin to ma-excite tayo sa fellowship, ma-excite tayo na magkita-kita, mag-excite tayo na manampalataya, ma-excite tayo sa Panginoon. Yan ang napakagandang bagay. Tingnan ko nga kasi another translation po. Pagbigyan niyo po ako sa mga oras na ito, although I'm taking a little bit of time. So, dito sa English Standard Version, nasaan na yun? Medyo malabo na ang mata ng kaunti, kaya medyo hindi mabilis. Ito na, may salamin na po, at dahil dyan ay ayun, consider how to stir up one another to love and good works. Kaya stirring. So translated as to cause, causing excitement or strong emotion. So hindi po pala masama rin ang emotion kung ayan ay directed para sa Panginoon, di ba? At dahil diyan ay sabi doon, tayo mag-motivate natin ang bawat isa na para sa ano. Ang sabi doon ay dinudugtong ay to act of love or acts of love and good works. Love and good works. So, mayroon talagang initiator, mayroon mag-iisip, may magpaplano. Ang mahirap, walang nagpaplano, walang nag-iisip, walang concern. Ibig sabihin ngayon nito ay kanya-kanya, walang unity. Pero ibig sabihin nito yung pag-iisip o pagpaplano ng ikabubuti at ikamomotivate ng bawat isa na gumawa, action ng pag-ibig at paggawa ng mabuti. Someone has to lead, someone has to help, and someone has to contribute. At kapag everyone, ang lahat ay nagko-contribute, lahat ay gumagawa, nagiging maganda, natutuwa ang Panginoon. And yan ay nakakarating doon sa unity, and how pleasant it is for brothers and sisters to dwell in unity. Natutuwa ang Lord sa unity ng mga anak ng Diyos. Ngayon ang diablo naman, galit na galit naman sa unity, kaya gagawa siya ng kaparanan para manggulo. Pero yung kaguluhan na yan ay galing sa diablo yan, hindi galing sa Panginoon. Dahil ayaw ng kalaban na mayroon unity ang mga anak ng Diyos. At dahil dyan, ay tayo naman, magsisikap naman tayo para ma-initiate o magkaroon ng ma-motivate ang bawat isa, nang sa ganun ay maisakatuparan, yung magkaroon tayo ng akto or acts ng pagmamahal at paggawa ng mabuti sa bawat isa. Itong love na ito dito ay, ito yung love natin na kung saan ay may concern tayo sa kaluluwa ng mga tao, even to the point na nagpipray tayo, tumutulong tayo sa prayer, nakikipray tayo, nakikidamay tayo. Yan ang ibig sabihin ng love dito as brothers and sisters.
as member ng community. Kaya to the point na mayroon hindi lang panalangin, hindi lang spiritual help, kundi maging sa physical na pagtulong kung mayroon kakayanan at may pangangailangan ay hanggang doon ay dapat magagampanan natin ang bagay nito. That is an act of love. And yung good work na sinasabi, yung tayo ay naggagawa ng mabuti sa isa't isa, like yung nagtuturo, nag-i-encourage, yan ay mga good works yan, and so on and so forth. So yan ngayon, kailangan planuhin, kailangan may mag-isip, kailangan may mag-motivate. Now, sabi doon, let us not neglect, dinagdagan pa, our meeting together. Huwag nating kalilimutan, huwag natin ipagsalawalang-bala. Itong neglect na ito ay talagang matindi, itong utos na ito. Huwag kaliligtaan, huwag isasantabi, huwag ibabaliwala. Yung alin? Yung meeting together? Ngayon yun, nakakatuwa tayo mga nasa church, Ngayon natin naintindihan kung gaano kaganda ang mayroon church. Nung may church naman, kumisan, hirap na hirap tayo mag-church. Hindi po lahat. Pero ngayon, na nawala, sana may church. Kailan kaya? Nami-miss na natin. Kasi nga po, maganda talaga yung mayroon nagmi-meet tayo dahil human being tayo. Tayo ay social being na creation ng Lord o created ng God o creation ng Lord. At dahil doon tayo dinesign to communicate. Dinesign tayo for fellowship. Dinesign tayo for yung sinasabing para makipag-socialize. At dahil dyan, dahil mayroon tayong pandemic, so hindi na natin nagagawa itong physical na meeting na to. Pero sabi, gagawa tayo ng paraan. We have to think ways how to motivate. And dahil dito ay para hindi ma-neglect yung ating meeting in one another. Kaya mamaya ay mayroon tayong pagsasalo-salo, magpakumustahan tayo. Ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng hi, kung may tatanungin tayo, magtanong tayo. I hope magawa natin yan first time. Alam natin na pagdating sa technology minsan tayo binibigo ng teknolohiya. Pero let's hope na everything is fine. At sa ibang churches, ginagawa nila yan. So tayo naman, gagawin din natin dahil hindi pa natin alam kung kailan tayo magbabalik doon sa normal at saka new normal na sinasabi. Okay, tuloy-tuloy natin. At some people, sabi na yan, do not neglect our meeting together as some people do. But encourage one another, and especially now. So yun ang ating gagawin ngayon. Motivate. Gawa natin ng paraan, let's hold tightly do sa promises ng Lord, and then isipin natin kung paano tayo makakatulong para ma-motivate ang bawat isa na patuloy na kanilang gampanan yung kanilang gawain in the name of love and good works, and i-produce natin yung meeting kahit na walang physical pero mayroon pa ring connection. Meeting is connecting. So dahil dyan, gumawa tayo ng paraan to the point na medyo gagastos ng kaunti, it's okay. Para lang magawa yung meeting na to. Napakahirap talaga yung isolated ka na, walang dumadalaw sa'yo at wala ka pang nakakausap. So I hope naman na may nakakausap kahit papano. Pero how much more na yung mga mananampalataya at bawat magpa-participate doon ay magbigay ng sakripisyo, ng pakikingiti at pakikisalamuha at pangungumusta sapagkat ito yung kalooban ng Lord. Do not neglect our meeting together. So, encourage, yun ang pinakahuli, one another. Encourage one another. Mayroon, pag sinabi nun, encourage one another, how? Sa pamamagitan ng awitin, pamamagitan ng Word of God, at sa pamamagitan ng counseling o pagpapayo, mga advices, yun ang pag-i-encourage sa bawat isa. Now, ang binanggit doon na huli, nabibigyan ko ng daan ay yung word na especially now. Ang karugtong doon na word ay sinabi, especially now that the day of His return is drawing near. Ang sinasabi doon sa time nung sinulat ito, na especially now na ang Panginoon o ang kanyang pagbabalik ay malapit na. Hindi sinabing nandyan na, hindi sinabing darating na agad or what. Pero ito ay, that time naman nung sinabi ito, hindi naman dumating ang ating Panginoon. So gaano kalapit yung malapit, di ba? Ang malapit dito na binabanggit ay ito yung mga huling panahon, which is ito yung time natin, na ito na yung time. Ito na yung panahon na dito sa panahong ito
babalik ang ating Panginoon, kasi ito na yung huling panahon na kung saan itinakda ng Diyos na ito yung time na kung saan ay magbabalik ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ito, kumbaga, wala nang iba pang susunod na panahon na antayin tayo maliban yung pagbabalik ng ating Panginoon. So parang kumbaga sa item, last item na to. Wala nang kasunod na item before the last item. So ang last item ay pagbabalik ng ating Panginoon. So mahalaga yan. So now, especially now. So yan ay isang bagay na dapat nating gagawin. How to do that is we have to think ways. At ang end result ay meeting together, encouraging one another, and nang sa ganun ay yung love at yung good works ay magpatuloy. Salamat sa ating Panginoon, at dahil doon patuloy na suporta, patuloy na pakikipag-isa, ang tunay na tupa ng Diyos ay mayroon siyang ginagampanan sa kaharian ng ating Panginoon. So tayo ay alive and well because of Jesus Christ, and because we are alive and well, we are doing good in the kingdom of God, and we hold tightly doon sa promises ng ating Panginoon. So dahil nakapanghawak tayo sa promises ng ating Panginoon, nakapanghawak din tayo sa ating gampanin sa harapan ng ating Panginoon. So sa inyong lahat na nakinig sa mga sandaling ito, tandaan po natin ito, sa subject na ito natin tinalakay ng Hebrew chapter 10 verse 23 to 25, ang pinakasentro ng pinag-uusapan ay yung ating patuloy na pagkapit sa pangakot salita ng Diyos, at yung ating togetherness, yung ating meeting, yung ating fellowship, physical fellowship, na kung saan ay sa mga panahong ito ay talaga namang walang-wala, zero. Pero dun sa mga nag-umimit naman sa pamamagitan ng online or social media ay nakakatulong ng malaki. Dahil medyo disadvantage nga lang, wala, yung kape hindi nakakarating. Okay, so sa picture lang nakikita. Pero at least ay yung pag-reach out ay nakikita, may picture. Unlike before, naalala ko 1970 wala yung mga ganyan. Okay, so sa ngayon may advantage tayo, hindi tayo dapat na tumigil. Kailangan tayo ay may gagawin tayo. Sa inyong lahat, naway na-encourage kayo. I'm sure na yung fellowship, yung being connected to one another is napaka-importante, lalo na sa kalagayan ng salita ng Diyos, o in terms of the Word of God and the messages and counseling. You need counseling from the Lord. You need counsel from the Lord. You need the Word of God. You need the message of God. And importante yan na hindi yan makuha ni COVID-19. Do something about it. Think of ways nang sa ganun ay ikaw ay matulungan ng ating Panginoon. So kumbaga ay help yourself. Tulungan mo rin ang sarili mo nang sa ganun hindi mawala yung fellowship, yung connection mo sa mga kapatiran natin na kung saan ay pinaglilingkuran mo at naglilingkod sa iyo. So mahalaga na hindi mawala yung paglilingkod mo. You need them. At ikaw naman pinaglilingkuran din nila, kaya dapat hindi ka rin mawala, sapagkat we need each other. Yun ang ibig sabihin, we are connected to each other and we need each other. And that is true as a community, it is true as a church, na kumbaga what happened to one person affects many. Kung pinagpala ang isa, pinagpala or apektado lahat. Pag hindi pinagpala ang isa, apektado rin lahat. So we are one body, we are one house. Okay? At si Jesus Christ ang cornerstone, of course. So dahil dyan, nawa po ay huwag padaya sa kaaway at ating gampanan itong meeting together. Okay, so yung title natin kanina na ating pinakita is Stirring Up One Another to Love and Good Works. So, are you in or are you out? Diba? So, if you are in, napakagandang bagay sapagkat walang makakahadlang sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Sa inyong lahat, maraming salamat at pagpalain kayo ng ating Panginoon. At habang ginagampanan natin yung ating pangmaterial na pangangailangan, hindi rin tayo nakakalimot sa ating gampanin para sa spiritual na mga bagay. Dahil doon, nagaganap yung faithfulness, katapatan, at ang mga taong tapat
Ginajustify ng Panginoon ang mga taong tapat ay talaga namang sinasamahan ng ating Panginoon. Pinagpapala ng ating Panginoon. Sa inyo lahat tayo po'y manalangin, magpasalamat tayo sa Diyos. Amang banal, salamat na ang mga salita mo'y nariyan para kami gabayan, para kami alalayan, para kami dalhin sa katotohanan, at ang sino mang tatanggap ng katotohanan nakakalaya sapagkat ikaw ang katotohanan. At Panginoon, tunay po na ang gawa ng kaaway ay kami dayain, subalit ang iyong mga gawa naman kami ituwid at dalhin sa tamang kalalagayan na kung saan ang mga pangako mo ay magkakaroon ng katuparan. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus, na lahat na nakinig, lahat ng nagsabuhay, lahat na nag-apply ng iyong mga salita at aral sa mga sandaling ito, ang sino mang nagtago ng Word of God sa kanilang mga puso, Panginoon, ito'y binhi na araw-araw ay tutubo at isang araw ay mag-aani sila ng intention at intended result nito sa kanilang mga buhay. Salamat, Ama, sa iyong mga salita na makapangyarihan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa nag-share. Salamat sa nag-pray. Salamat sa mga bumati. Salamat sa mga nag-thumbs up. Salamat sa mga naglagay ng puso at nag-message. Sa inyong lahat ay God bless you po. Saan man kayo naroon, God bless you po.